Magandang araw o gabi, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong TJ. Share ko lang sa inyo iyong karanasan ko taong 2014 nung nagtatrabaho pa ako sa bandang Malabon. Hindi ko na po tanda kung anong buwan yon, pero yun yung panahon na madalas na umuulan dahil sa bagyo. Nagtatrabaho po ako noon sa isang maliit na opisina noon na 8 to 5 ang pasok. Umagang umaga pa lang noon ay kita ko na yung dilim ng langit dahil sa paparating na ulan. Saktong pagdating ko sa opisina, biglang bumuhos yung malakas na ulan. Naisip ko noon agad na may hirapan ako umuwi noon mamaya. Sinimulan ko na magtrabaho hanggang matapos yung duty ko sa araw na yon. Pero dahil sa malakas pa rin yung ulan at ayoko namang lumusong noon sa baha, ay nag-overtime na lang ako sa office habang nagpapatila. Iilan lang kaming naiwan noon sa opisina dahil halos karamihan ay nagsiuwian na. Buong akala ko noong mga oras na yon ay titila rin yung ulan. Pero nagkamali ako. Mas lalo yung lumakas at bumaha pa sa labas ng office namin. Wala na akong nagawa noon dahil hindi ako makauwi. Ang ginawa na lang namin ng mga katrabaho ko ay tumambay doon sa office. Yung iba kumain pa ng noodles at yung iba naman ay nagkape. Bali 4 na lang kami noon. Yung OIC namin tapos yung 2 ko pang workmates. Naiinip na kami noong mga oras na yon kasi parang wala yatang balak tumigil yung ulan. Malakas din yung hangin. Sinarado na rin namin yung mga bintana dahil nga sa lakas noon. Noong mga oras na yon, tanda kong pumunta ako ng CR para magbawas dahil nakaramdam na rin ako ng pagsakit ng tiyan. Nasa cubicle na ako noon at nag-cellphone muna. Maya-maya, may narinig ako na parang babaeng umiiyak na umieko sa loob ng banyo. Nagtaka ako kasi puro kami lalaki noong naiwan at kaming 4 na lang ang nasa office maliban na lang doon sa guard on duty na lalaki rin. Naisip ko na baka pinagtitripan lang ako ng mga kasama ko dahil wala silang magawa. Hindi niyo ako matatakot kahit anong tunog o ungol na gawin niyo riyan. Yun yung sabi ko. Pero patuloy pa rin yung pag-iyak ng babae. Hindi ko na pinansin yon dahil akala ko talaga gawa-gawa lang yon ng mga kasamahan ko para takutin ako. Nang matapos ako mag-CR, lumabas ako at nawala rin naman yung boses ng babae. Bumalik na ako sa office namin. Tapos nalatnan ko doon yung 2 kong katrabaho. Kita ko yung mukha na akala ko noon nagmamaang-maangan lang. Mga kunwaring inosente, sabi ko pa. Napatingin sila sa akin. Ano raw yung sinasabi ko? Napangisi na lang ako sa reaksyon nila. Yung mga mukha nila hindi maipinta kasi hindi nila maintindihan yung nangyayari. Makalipas ng ilang minuto, nabagot yung 2. Babaraw muna sila para magpahangin at para tingnan kung tumila na ba yung ulan at yung baha sa labas. Bali naiwan ako mag-isa roon. Si OIC kasi may sariling office din at nandun siya. Naiinip na talaga ako noon pero ayoko namang sundan yung 2 kasi baka maulanan pa ako. Yumuko na lang ako at sinandalang ulo sa lamesa para maatulog sana sandali. Siguro ilang minuto lang din ay may narinig akong parang may dumadaan sa gilid ko ng ilang beses kasi ramdam ko yung hangin na tumatama sa tenga ko ng paulit-ulit. Naririnig ko rin yung mahinang yabag na pabalik-balik ang lakad. Hindi ko yun pinansin. Baka kasi yung ibang kasamahan ko lang. Biglaan namang lumabas ng opisina niya si OIC para kumustahin kami. Tinaas ko yung ulo ko para sana sagutin siya. Nagulat ako kasi kami lang pala ni OIC yung nasa office at hindi pa bumabalik yung 2. Sinagot ko muna siya na bumaba yung 2 para tingnan kung bumaba na ba yung baha. Pero sa isip-isip ko noon, sino kaya yung palakad-lakad sa gilid ko kanina? Malabo naman na si OIC yon dahil parang galing lang siya sa office at narinig ko pa yung pagbukas ng pinto. Malabong yung 2 rin kasi hindi pa sila bumabalik. Medyo napaisip na ako noon. Baka siguro naalimpungatan lang ako kaya naguguluhan yung utak ko nung gabing yon.
Hindi na rin ako naging komportable noong mga oras na yon. Lalo nang bumalik sa office niya yung OIC at ako na lang ulit yung naiwan dun sa opisina namin. Naalala ko kasi yung mga kwento ng mga katrabaho ko na may mga nagpaparamdam doon sa office namin kapag konti na lang yung tao. Biglang nagsitayuan yung mga balahibo ko na parang may nakatingin o nakabantay sa akin na hindi ko nakikita. Gusto ko sanang bumaba na lang noon para kahit papaano kasama ko yung dalawa. Pero may kaba akong lumabas kasi pakiramdam ko noon may magpapakita sa akin paglabas ko ng opisina. Ewan ko ba kung bakit bigla akong inatake ng pagkaduwag noong mga oras na yon. Nagdaan yung ilang minuto na ganoon yung pakiramdam ko. Mabuti na lang at bumalik na yung dalawa. Ang sabi nila, mahina na yung ulan at paunti-unti nang bumababa yung baha sa labas. Yung isa, pumasok kay OIC para balitaan. Yung isa naman, lumabas ulit para siguro mag-CR. Ako naman noon, medyo lumuwag na yung pakiramdam dahil may kasama na ulit ako. Inihanda ko na rin muna yung gamit ko para umuwi na. Nang biglang may narinig akong tumakbo. Yung isa kong katrabaho na namumutla pa. May babaeng umiiyak doon. Yun ang sabi niya. Nanlaki yung mga mata ko nang marinig yon. Tiningnan namin siya. Namumutla at nanginginig talaga siya sa takot habang nagkukwento pa. Bigla akong sumingit nun. Ang sabi ko, narinig ko rin yon at buong akala ko nga pinagtitripan lang nila ako. Pero dahil nangyari din yon sa kanya, sabi ko, mukhang may multo nga talaga nagpaparamdam sa opisina namin. Dagdag ko pa yung pangyayaring habang nakayuko ako noon ay may dumadaan-daan sa gilid ko na akala ko ay sila lang. Nagulat sila sa kwento ko. Tapos itong si OIC naman may sinabi. Kwento niya, sa tagal niya raw sa opisina namin ay marami na siyang kwentong narinig sa mga katrabaho ko. Nung una ay hindi raw siya naniniwala kasi baka lang ayaw mag-overtime. Pero dahil madalas siyang huling umuwi, sabi niya madalas niyang marinig yung pag-iyak ng babae. Minsan pa nga raw, may isang sulyap siya na parang may babaeng nakatingin sa kanya, tas bigla na lang mawawala. Nakakatakot din daw talaga. Kaya naniniwala siya sa amin. Nung nalaman namin yung mga ganoong kwento, wala nang naglakas ng loob na pumunta pa ng CR noon. Pinatila na lang namin yung baha at umuwi na rin. Kinabukasan, naikwento namin sa mga kasamahan yung nangyari. Natakot din sila. Akala ko noon, hindi na yun mauulit pa dahil wala na rin akong balak mag-overtime noon sa office. Pero nagkamali ako. Same year, may kailangang tapusin yung team namin. Bali 3 lang kaming naiwan noon. Siguro mga bandang 6:30 nang matapos kami. Uuwi sana kami nang hindi namin akalaing bahana naman pala sa labas. Dahil hindi kayang suungin, bumalik muna kami sa office para magpatila. Naapatay na noon yung office namin nung muli kaming pumasok. Nag-CR muna yung dalawa kong kasamahan habang ako naman diretso sa opisina. Binuksan ko yung mga ilaw. Papasok na sana ako nang may narinig akong psst. Bigla akong napatingin noon sa hallway. May nakita akong imahe ng isang babae na andoon banda sa madilim na parte. Napadalawang tingin ako pero bigla din siyang nawala. Bumalik sa isipan ko noon yung nangyari nung una at yung kwento ni OIC. Kabang-kaba ako noon habang hinihintay ko yung dalawang kasamahan ko na pumasok. Naatingin lang ako noon sa bintana para libangin yung sarili. Nang biglang bumukas yung pinto ng office namin. Akala ko pumasok na sila kaya sinimulan ko na silang kausapin tungkol sa ulan. Pero nagtaka na lang ako dahil walang sumasagot sa akin. Pagbaling ko ng tingin sa buong opisina ay walang ibang tao. Doon na nagsitayuan yung mga balahibo ko at sobra na akong kinabahan. Hindi guni-guni yun dahil alam ko yung narinig ko. Talagang nagbukas yung pinto. Hindi rin naman nagtagal, pumasok na yung dalawa kong kasamahan.
Nagtanong sila dahil bakit namumutla raw ako. Hindi ko sila masagot noong mga oras na yon. Hindi ko alam, pero wala akong lakas na magsabi ng mga nangyari. Nung tuluyan nang tumila yung lakas ng ulan, pati yung pagbaba ng baha, agad na kaming umalis noon sa office. Paglabas namin, habang naglalakad, napatili yung isang babae kong katrabaho. Sabi niya, may nakita raw siyang babae sa dulo ng hagdan nung nasa baba na kami, pero bigla daw nawala. Nagtakbuhan kami noon palabas. Takot na takot kami noon na kahit pabasa pa kami ng ambon, basta makalabas lang. Nung mga oras din na yon, naikwento ko na kung bakit ako namumutla noon kanina. Sinabi ko na may nagparamdam din sa akin at nakita ko rin yung babae sa may dulo ng hallway. Tapos biglang nagbukas yung pinto bago pa sila makapasok. Kinilabutan na raw sila, pati na rin ako habang nagkukwento. Kinabukasan, pagpasok namin, mas lalong kumalat yung kwento ng babaeng nagpapakita sa office. Kaya wala na talagang balak yung iba na mag-overtime sa amin. Si OIC naman, nung taon din na yon, nung anniversary ng company, sinabay na niya yung pagpapabless sa office namin para siguro matigil na yung pagpaparamdam ng babae. Hindi ko alam kung effective ba yung pagpapabless kasi ilang months din ay lumipat na rin ako ng trabaho. Nahirapan na kasi akong maghintay at sumuong noon sa baha tuwing tag-ulan dahil bahain yung area ng office namin. Nung umalis naman ako doon sa work, may kwento pa rin yung ilang mga naiwan kong katrabaho na naging kaibigan ko na minsan pa rin daw may nagpaparamdam sa kanila. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Hintayin ko po itong kwento ko sa inyong channel. Hello po, Sir Bob. Ako si Ronald, taga Samar, Leyte. Isa ako sa mga silent listeners ninyo. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong nasa grade 2 pa lang ako. Yung iba dito ay naikwento din ng nanay at tatay ko. Bale, karanasan po namin itong mag-anak. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Lalaki din ang panganay namin na si Kuya Arnold at babae ang sumunod na si Ate Rochelle. Yung bahay namin noon ay yari sa kawayan. May hagdanan yon na may 6 na baitang. May silong kami sa baba at doon nakatali yung aso namin. Nung bagyong Loleng taong 1998 yata yon, ay inakyat na rin namin sa bahay ang alaga naming aso at pusa. Yung mga manok ni tatay ay nagsidapuan na sa matataas na puno ng santol at aratilis. Buti na lang at kabebenta lang ni tatay ng baboy namin. Kundi ay naisama yon na inadod ng baha. Hanggang bewang yung baha nun sa amin at sobrang maputik pa kaya wala na nung nagtangkang bumaba sa amin. Hindi ko na matandaan nun kung saan nanggaling ang di namin inaasahang mga bisita. Grabe ang takot ko nun nang makita ko yung 2 kobra na naglilingkisan habang inaanod ng baha padaan sa bahay namin. Ilang dangkal na lang nun at abot na rin ang sahig ng bahay namin. Buti at tumigil naman na nun ang ulan. Sabi ni nanay ay nagtuturo daw ako noon sa labas. Ahas daw ang sabi ko. Nang tingnan daw nila ay natakot din sila dahil ang lalaki noon. Sabi ni nanay ay tigilan ko raw ang pagtuturo. Tanghali yon nang makita ko ang 2 ahas. Kinahapunan nang nilagnat ako. Nanginginig ako noon sa sobrang taas ng lagnat. Panay daw kasi ang turo ko doon sa 2 ahas. Mukhang may may-ari daw noon. Ang ibig sabihin ay mukhang alaga daw yun ng engkanto. Saan daw ba yun nanggaling at naglilingkisan pa sa gitna ng baha? Baka galing daw yun sa nonok o balete tree. Dinasalan ako noon ni nanay at hiningi ng tawad yung pagtuturo ko at panggagambala sa kanila. Bata pa ako noon kaya wala akong alam at di ko sinasadya. Medyo humupa daw yung lagnat ko. Nang sumunod na araw ay bumaba na yung baha. Nilalagnat pa rin ako noon. Bumaba na si tatay ng bahay at nanghuli ng manok.
Iaalay daw niya sa puno ng balete. Subukan daw niya at pakasakaling gumaling ako. Ilang oras lang noon ay nawala na nga yung lagnat ko. Tama nga sila na merong may-ari ng mga ahas na yon at nagkataon lang na nasa baba siguro sila at inabot ng tubig. Nagka-phobia na nga ako noon sa mga ahas. At simula din noon, palagi na akong nananaginip ng mga ahas. Sobrang nakakatakot yon. Ang kapalit naman noon ay umayos lalo yung buhay namin. Siguro ay may swerte ding hatid yung mga ahas na yon pagkatapos ng bagyo. Isa pang pinagtatakhan noon ni tatay, hindi raw nagiba yung bahay namin na marupok na rin ang ibang bahagi noon. Sa lakas daw ng bagyo, kung di kami pinalad ay tiyak nasama na rin kami sa baha. Ito lang sir ang maikli kong kwento. Sana ay mainarit ninyo. Hello Sir Bob. Ako si Darwin. Kwento ko lang sana itong karanasan ko para maibahagi rin sa mga listeners ninyo. Taong 2018 yon, Bagyong Umpong. Taga Isabela pala ako. Nagtatrabaho ako noon sa isang pribadong kumpanya at ang taming gamit ko sa transportasyon ay yung motor ko. Pauwi ako noon galing office. Malakas yung ulan. Sinuong ko pa rin yon dahil hinahabol ko yung bandang tulay kasi madali yung bahain. Kapag kasi umapaw yung parting yon ay hindi na ako makakauwi sa amin at walang madadaanan sa amin kundi yun lang. Pero sa kasamaang palad, hindi pa ako nakakarating doon ay sobrang haba na ng traffic. Nawalan na ako noon ng pag-asa lalo na't malakas na rin yung ulan at paggabi na ng mga oras na yon. Nag-chat ako sa asawa ko na baka gabihin akong makauwi dahil mataas na yung baha. Nag-reply naman siya na baka magdamag yung baha. Kaya sinabihan niya akong dun muna maituloy sa kapatid niyang malapit lang din sa trabaho ko ang bahay. Sinubukan ko munang maghintay. Nagbaka sakaling mawala yung baha at tumigil na yung ulan. Pero bigo ako. Walang balak yung panahon na pauwiin ako sa mag-ina ko. Dumiretso na lang ako sa kapatid ng asawa ko na si Kuya Kaloy. Baha rin sa kanila nung gabing yon. Pinilit ko na nga lang makapasok doon sa lugar. Mabuti na lang yung garahe ni na kuya ay medyo mataas at hindi ganon kataas yung tubig. Pinatuloy ako ni Kuya Kaloy para doon na muna matulog sa kanila. Nanghiram na lang din muna ako ng damit dahil basang-basa rin ako ng ulan. Nung gabing yon, wala pa rin tigil ang lakas ng ulan. Si Kuya naman, niyaya akong uminom. Pumayag naman ako. Nag-inuman kami habang bumabagyo. Tinanong ko si Kuya Kaloy kung nasaan yung asawa at mga anak niya. Ang sabi niya ay wala doon dahil nagbakasyon. Nahihilo na ako noon. Pero may nakita akong babaeng biglang pumasok sa bahay ni na Kuya. Nagkunwari akong walang nakita kasi naisip ko na baka kabit yun ni Kuya. Pinagpatuloy lang namin yung pag-iinom. Nung matapos na, mga bandang 10:00 ng gabi ay natulog na kami. Doon na ako natulog sa sala ni na Kuya dahil ayoko maigamit ng kwarto ng anak niya. Ayoko rin naman doon sa kwarto niya, lalo na at may kasama siya. Bali sa sofa ako natulog noon at nagkunwaring walang mali siya sa nakita kong babae. Pinilit kong maatulog pero ang lakas pa rin talaga ng ulan na may kasama pang pagkulog. Nahihilo pa ako noon. Nakaramdam ako ng pagkaihi kaya nagbanyo muna. Paglabas ko, parang may isang imaheng dumaan sa harapan ko. Naaputi siya. Hindi ko nasundan kung saan siya papunta o napunta dahil mabilis yung pangyayari. Inisip ko noon na baka hilo lang ako o baka imahinasyon ko lang. Hindi ko na pinansin dahil nahihilo talaga ako nung time na yon. Bumalik na ako sa sofa at sinubukan muling makatulog. Pero parang namamahay kasi yung katawan ko. Kahit anong gawing posisyon ko ay hindi ako madalaw ng antok. Napatulala na lang ako sa kisame noon habang kung ano-ano na lang yung naiisip ko.
nang biglang may parang dumaan sa gilid ko. Madilim noon, pero alam kong may taong dumaan sa gilid ko dahil narinig ko yung may hinang yabag niya. Napatingin ako, pero wala naman akong ibang nakita. Hinintay ko rin na marinig kong magbubukas yung pinto ni kuya o yung CR. Pero wala akong narinig na pagbukas ng pinto o pagpihit man lang ng doorknob. May parang hindi tama sa mga nakita ko noon. Yun ang yung nasabi ko sa sarili. Sabi ko pa na parang pinaglalaroan ako ng isipan ko dahil siguro sa epekto ng alak, kaya kung ano-ano yung nakikita at nadidinig ko. Sinubukan ko na lang muling matulog pero hindi ako madalaw ng antok. Mga lampas 11 PM na yata noon nang lumabas si kuya para umihi. Nakita niya akong gising pa noon kaya binuksan niya yung ilaw. Tinanong niya kung okay lang ba ako. Ang sagot ko okay naman, pero namamahay talaga ako kaya hindi ako makatulog. Tapos noon, di ko mapigilan yung sarili ko. Kuya, di pa ba uuwi yung kasama mong babae? Kahit ako, nagulat sa sinabi ko, pero mas nagulat si kuya. Ha? Sinong babae? Nako, ya. Nakita ko kanina habang nagiinuman tayo. Pumasok yung babae sa loob. Sa pagtataka ni kuya, anong pinagsasabi mo? Anong babae? Tayong dalawa lang nandito. Binuksan pa niya yung kwarto nila at kwarto ng anak niya para patunayan na walang babae doon. Nagulat ako at parang nawala yung tama ng alak sa katawan ko. Tinanong ko siya kung totoo yung sinasabi niyang wala siyang babaeng dinala sa bahay. Sinagot niya na wala at hindi raw siya babaero. Nagtaasan ang mga balahibo ko nang mapagtanto yung mga nangyari. Multo yata yung nakita ko nun. Sinabi ko yun kay kuya. Ang sabi naman niya ay baka guni-guni ko lang yon dahil nga nakainom. Huwag ko na lang daw takutin ang sarili. Napaisip talaga ako nun. Imahinasyon ko lang ba yun o may nakita talaga ako at narinig? Nakakakilabot talaga kung iisipin na nung mga panahon na yon, lalo na at doon ako sa sofa natulog. Sa ikatlong pagkakataon, pinilit kong matulog. Hindi ko na nga namalayan noon na dinalaw na ako ng antok. Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. Isang babaeng nakatayo doon malapit sa banyo ang nakatingin sa akin. Napatitig ako ng matagal kasi baka guni-guni ko lang yon. Pero totoo nga, isang babaeng nakatayo roon at nakatingin sa akin. Nakaharap siya sa gawi ko. Kinilabutan ako noon at para bang hindi ako makasigaw noong mga oras na yon. Gusto kong tawagin si kuya pero hindi talaga ako makasigaw. Yung bawat buka ng bibig ko, walang boses na lumalabas. Nanginginig na ako nun sa takot at parang hindi alam ang gagawin. Patuloy lang sa pagtingin sa akin yung misteryosong babae. Nagulat na lang ako nang inaalog na pala ako ni kuya at ginigising. Binabangungot daw ako nung madaling araw na yon. Bigla kong binalik yung tingin ko doon sa bandang banyo. Pero wala na yung babae. Tinanong ako ni kuya kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanya yung pagpapakita at pagpaparamdam ng babae. Sinabi ko pa sa kanya na nakatayo yun sa may bandang banyo. Hindi naman siya naniwala sa akin. Ang sabi niya, lasing daw ako. Pero kung ako ang tatanungin, bilang ako ang nakaranas at nakakita, sa palagay ko ay totoo ang mga yon. Totoong multo ang nakita ko. Hindi ko na lang din pinaglaban yon kay kuya kasi mukhang hindi naman siya naniniwala at ayaw niyang maniwala. Nung umaga ding yon, nang tumila na yung ulan at bumaba na yung baha, umuwi na ako sa amin. Kinuwento ko sa asawa ko yung nangyari. Ang sabi niya, baka dala lang ng alak o di kaya may third eye na ako. Pero hindi ko lang alam. May mga pagkakataon talaga na nakakakita o nakakadama ako ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nakakatakot din pala kung totoo ngang may ganito akong kakayahan. Hindi naman palagi, pero hanggang ngayon may times lang na biglang may magpapakita o magpaparamdam sa akin. Ito lang po muna ang kwento ko, sir.
magkukwento pa ako ng ibang karanasan ko sa susunod. Magandang araw, Sir Bob. I-share ko lang sa inyo itong nakakatakot kong karanasan noong 2009 habang nasa evacuation center kami sa Marikina. Tawagin na lang po akong Nika. Taong 2009 yon nang binagyo ang Pilipinas ng Ondoy. Isa ang pamilya ko sa lumikas para pumunta sa evacuation center dahil sa tindi ng baha dala ng hagupit ng bagyong yon. Akala ko ay yung baha at yung bagyo lang yung katatakutan ko noong mga panahon na yon. Pero hindi pala. Pumunta kami noon ng pamilya ko sa isang covered court ng isang eskwelahan kung saan doon kami nagstay. Habang naroon, sina mama at papa naman todo asikaso ng mga gamit namin o hindi kaya ng makakain. Bali ako bilang panganay ang naiwan para magbantay ng dalawa kong mas batang kapatid. Sina Nico at Gwen. Si Gwen yung bunso namin. Naalala ko noon na nakikipaglaro siya sa isang gusgusing bata. Hinayaan ko na lang din para malibang naman yung kapatid kong yon habang andoon kami sa evacuation center. Si Nico naman ay tahimik lang at palaging nakadikit sa akin dahil siguro sa trauma na dulot ng baha sa aming bahay. Hindi nagtagal, napansin ko na parang walang naghahanap sa batang babae kasi ang tagal niya doon sa amin. Ang sabi ko pa nga, "Be, baka hinahanap ka na ng pamilya mo." Pero hindi ako pinansin ng marungis na batang babaeng yon. Hindi ko naman binigyan ng anumang interpretasyon yon dahil sa isip ko, bata at baka nalilibang siya sa paglalaro. Kaya muli ay hinayaan ko sila. Maya-maya, biglang nawala yung batang babae. Naisip ko na baka bumalik na siya sa kanyang pamilya. Pero pansin ko na parang may kalaro pa rin si Gwen. Nagtaka ako noon kaya tinawag ko si Bunso. Sabi ko sa kanya na magpahinga o matulog muna para pagkagising niya ay kakain na kami. Yun ang pang-uto ko sa kapatid ko. Nagulat naman din ako noon na parang nagpaalam pa siya sa kalaro niya na hindi ko naman nakikita. Natapos yung ilang araw namin sa evacuation center at pinayagan na kaming bumalik sa kanya-kanyang bahay. Pagbalik namin sa bahay namin noon, maraming gamit ang nabasa at nasira. Mabuti na lang din at hindi inabot yung second floor namin. Bali pagbalik namin sa bahay, puro paglilinis lang ang ginawa ni na mama at papa. Habang sina Nico at Gwen naman ay naroon lang sa kanilang kwarto. Gumabi na nga at lahat pero hindi pa rin kami tapos sa paglilinis ng bahay na dulot ng bagyo at pagbaha. Pagod na kami noon ni na mama. Umakyat ako noon para magpahinga muna sa kwarto namin. Kasama ko kasi sa kwarto yung dalawa kong kapatid. Si Nico noon biglang lumapit sa akin. "Ate, yung kalaro ni Gwen sumama dito sa bahay." Nagulat ako sa sinabi niya. Agad kong tiningnan si Gwen at para nga siyang may kalaro na hindi ko nakikita. Pero ayoko namang bigyang kahulugan yon dahil baka imaginary friend lang niya. Malikot kasi yung pag-iisip ng mga bata, di ba? Hinayaan ko na lang yon, pero pansin ko yung pagkatakot ni Nico. Nung gabi ring yon, naalala ko si Nico na lumipat sa tabi ko kasi ayaw niya rong katabi si Gwen. Hinayaan ko na lang. Natulog na ako nung gabing yon. Mga 11 PM yon, nagising ako sa hagik-gikan ng dalawang bata. Yung isang boses, alam kong galing kay Gwen. Pero yung isa, hindi ko kilala. Dumilat ako noon at tiningnan si Gwen. Nakita kong nakaupo siya, hawak yung kanyang doll, habang nakikipagtawanan sa kaharap niya na hugis ng isang batang babae. Nagulat ako at agad binuksan ng ilaw. Naglaho na parang bula yung figura na kaharap lang niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko noon. Tinanong ko si Gwen kung sino yung kausap niya. Sagot niya sa akin, si Donna raw. Naglalaro daw sila ng doll. Naggalit-galita naman ako.
Ang sabi ko ay gabi na at kailangan na niyang matulog. Sumunod naman yung kapatid kong yon. "Donna, bukas na lang tayo maglaro ulit ha?" Biglang paalam ni Gwen. Nagtaasan ng mga balahibo ko noon. Pakiramdam ko nga, hindi na imaginary friend yon. Mukhang ibang elemento na yung nakikipaglaro sa kapatid ko. Pinatabi ko yung kapatid ko sa akin at niyakap ko. Hindi ko na rin pinatay yung ilaw dahil sa takot. Siguro mga madaling araw na ako nakatulog noon. Nung umaga na, kinausap ko si Mama. Sinabi ko sa kanya yung nangyayari kay Gwen. Nagtaka naman si Mama noon. Tinawag niya si Gwen at tinanong kung sino yung kalaro niya. Ang sagot nito, si Donna. Tinanong ni Mama kung saan niya nakilala. Ang sagot ni Bunso, nakilala daw niya si Donna dun sa covered court kung nasaan yung evacuation center nun. Natakot si Mama. Pinagalitan pa nga niya si Gwen at ang sabi ay pauwi na niya si Donna sa bahay nila. Ang sagot naman ng kapatid ko, paano raw siya makakauwi? Sa kalsada raw siya nakatira. Wala raw siyang tirahan kaya nga sinama niya dito. Nagtatampo na raw si Donna. Sabay turo sa hagdan. Kinilabutan ako noon at sabay pa kami ni Mama na tumingin sa may hagdan. Nung umaga ding yon, umalis si Mama at sinama si Gwen para ipatawas sa kakilala nito. Kami ni Nico ang naiwan sa bahay dahil si Papa noon ay pumasok na sa trabaho niya. Kinausap ko noon si Nico kung nakikita ba niya yung Donna na kalaro ni Gwen. Oo raw, pero ayaw niya raw doon. May kakaiba daw kasi sa kanya. Tsaka parang ayaw daw ni Donna kay Nico. Ayaw niya rin na may ibang nangiistorbo kay Gwen. Nung kagabi nga raw ay tinitingnan siya nito ng masama nung tinawag niya si Gwen. Kaya lumipat daw siya ng pwesto sa tabi ko. Ngayon daw ay galit si Donna dahil sinama ni Mama si Gwen. Andoon daw siya sa kwarto namin. Kaya ayaw umakyat noon ni Nico, baka kung anong gawin sa kanya. Nung kinuwento yon ng kapatid ko, nanlamig yung buong katawan ko dahil sa takot. Nung araw na yon, habang nasa baba kami ni Nico, may narinig kaming parang may kumakalabog sa taas. Nagkatinginan kami. Pansin ko sa kanya na takot na siya. Ako rin, iba ang palagay ko sa kalabog na yon. Wala kaming lakas ng loob para tingnan kung sino man yon. Hindi pa natapos, parang may isang taong biglang tumakbo naman pababa akyat sa hagdan namin. Pero wala kaming nakikita. Hindi namin alam, pero may galit ang kung sino mang gumagawa nun. Si Nico nga ay napayakap na lang sa akin. Ang ginawa ko, medyo nilakasan ko na lang yung volume ng TV namin at pinabuksan ng bintana para mas lalong lumiwanag ang bahay. Bigla din namang nahinto yung ingay na yon. Mga ilang oras pa ang lumipas nang bumalik sina Mama kasama si Gwen. Pansin ko na may nakalagay ng kung ano sa braso ni Gwen. Tinanong ko kung ano yon. Sabi ni Mama, proteksyon daw mula sa masasamang espiritu. Sinabi ni Mama sa akin na nakita raw doon sa pagtatawas na may isang batang babaeng dikit ng dikit sa kapatid ko. Masamang espiritu daw yon na balak kunin ang katawan ng kapatid ko para sapian ito. Kaya ang ginawa raw namang tatawas ay dinasalan si Gwen. Sabi ko kay Mama, kaya pala parang may nagwawala sa bahay kanina kasi nadasalan si Gwen. Hindi maapaniwala nun si Mama sa sinabi ko na parang may kumakalabog. Baka kaya ganoon kasi alam niyang pinapaalis na siya kay Gwen. Umiyak si Gwen noon. Ang sabi niya, hindi na raw niya makita yung kalaro niyang si Donna. Nagpanggap na lang ako noon. Ang sabi ko ay pumunta sa bahay yung mga magulang ni Donna para sunduin na siya pauwi ng bahay nila. Naiyak pa rin si Gwen pero napaniwala ko naman siya na sinundo na yung kalaro niya. Nakakatakot pa rin kahit nung mga sumunod na araw. Bantay pa rin namin noon si Gwen. Mabuti na lang talaga at laking pasasalamat namin na hindi na bumalik yung kalaro niya. Salamat po Sir Bob sa inyong oras at sana ay mabasa ninyo itong kwento ko.